bukas yung pore. Tama? Pag naging flaccid, sasara. Okay? Bakit ganon? Because of the mentioned features. Now, this slide shows us the typical grass-type stomata. Okay? Nasaan ba yung grass-type stomata? Yung naka-point? Ang daming Yung naka-point na may stomata? Yun yun. Yan. Ito, kasi silica cells yun. So, ito yung dalawang, ano kaya to? subsidiary. Ano? No comment. Subsidiary cell. Ito ang dalawang, ito, nakasara, guard cell. Yan natin. Ngayon, dun sa magtitingin ng grass, meron bang gagamit ng grass? Medyo mahirap tignan ng grass kasi napakaliit ng stomata. Lalo na yung rice. Napakaliit. Go na to exercise 9. Primary tissues. Saan derive ang primary tissues? Primary meristem. Can you name all the primary tissues that we have studied in the lab? From the outermost layer to the innermost. Kaya nyo nang i-enumerate? Oo, kayang-kaya nyo na at this level. I think kayang-kaya nyo na ilista lahat yun. No? Ganun ang dapat na pag-aaral sa exercise 9 at saka sa exercise 10. Kaya, nilista ko to. Observe the tissue organization of stem cell primary growth. Halimbawa, ano yung pinakalabas? Followed by cortex containing what cells? Okay, sunod. Ano susunod na region? Stele. The stele, di ba? Containing the vascular tissues and the non-vascular tissues. Tama? Okay, tingnan natin itong unang specimen na ito. Herbaceous ba yan? O woody? Herbaceous. Because of the presence of vascular bundles. Anong type of stele? Dalawang klaseng stele ang napag-aralan na natin. Protostele at saka siphonostele. Tama, di ba? Ang protostele, sa gitna, puro vascular tissues. Ang siphonostele, yung vascular tissue sa gitna ng protostele, nagkaroon ng butas as represented by the teeth. Okay? Kaya tinawag na siphon, siphonostele. Now, marami pang variation yung siphonostele. Yung sinabi niyo na eustele, it's an example of a siphonostele. Dito nga lang, hindi continuous yung vascular tissues. Di ba dapat teeth, then surrounded by vascular tissues. Hindi ganon sa case na to. Ang nangyari, yung kanyang vascular tissues, the vascular tissues are interrupted by interfascicular parenchyma. They're interrupted by extensions, by the extensions of the teeth. Kita nyo ba? Di ba parang yung teeth ay nag-extend papunta dun sa cortex? Dahil dun sa interruption na yun, nag-form tuloy ng discrete vascular bundles. Ito yung tinatawag nating eustele. Now, what do you call those interruptions? They're also called as rays. Teeth rays or medullary rays. And they're involved in the short distance transport of materials. By short distance, we mean lateral transport. Correct. Identify the supporting structures in the stem. Oh, pinakita ka na yung closer view. Ano mga supporting structures? In the cortex, what supporting structures are visible? Parenchyma. Very good. Can you see sclerenchyma cells in the cortex? Not. Okay. Not visible or not found. Walang sclerenchyma cells sa mga ganito, sa mga eudicot sa cortex. Pero sa corn mamaya, maagang gumawa ng sclerenchyma yung mga corn. Pero itong phloem fibers, yan ay sclerenchyma din, di ba? Pero saan derive? Saan kaya derive yan? Saan lupalot ng galing yung phloem fibers? Sino na ba tayo? Umiiwas.
Miss Sanchez, sino yung nasa likod mo? Veneer. Ano pa yan, sir? Paano pakinan na? Kalimutan ko lagi, sorry, short-term memory. Veneer lang. Iha, ano yung sa'yo? Ano yung origin ng flowing fibers? Saan? May vascular cambium ba dyan? Tignan mo, ano nung pangalan ng fiber? Phloem fiber. Associated with vascular tissue. So, saan kaya siya galing? Procambium. Very good. Next, ano yung cambium na present dyan? What cambium is evident in that stem? Fascicular cambium. Tama? Okay. Now, yung fascicular cambium na nandyan, although present siya, limited ang function. So, wala kang nakikitang secondary xylem at saka secondary phloem. At wala kang nakikitang vascular ray. Sandali, parehas lang ba ang vascular ray at saka ang primary ray? O yung P3 na tinatawag? Why not? Who says no? Minibet ka nagsabi na. Wala. Sino nagsabi? O, ikaw tatanungin. Baka naman gulo-gulo nyo lang. Ano, parehas lang ba yung P3 rays at saka vascular ray? Hindi, tama. Bakit? Kasi po yung vascular ray, ay secondary. Based on origin, saan galing yung ano? Ang secondary. Ay, vascular cambium. Yung Yung talaga. vascular ray. Pakinggan mo yung konsensya mo. Kasama mo naman. Yung P3 rays saan galing? Saan galing yung ano, P3? Radiation spread from vascular P3? P3 saan galing? Origin. Galing sa puso. Sa ground. Ground. Meristem. Okay, type of xylem differentiation. Xylem differentiation, ibig sabihin, yung location ng mga naunang cell na nag-mature at saka mga later form. End arc, correct. Tama? End arc. Ibig sabihin ng end arc, yung protoxylem ay inner relative to the position of the metaxylem. Ano ang proto at saka meta? Paano mo sila madidistinguish? Yung proto. Size? Ano pa? Wall thickenings. How about secondary wall pattern? Pwede rin ba? Pwede, in longitudinal, di ba? Anong usually pattern ng protoxylem? Annular helical. Tama yon. Very appropriate yon kasi during na nagpo-form sila, humahaba pa yung stem. Eh, di ba flexible pa yung mga xylem cells kung annular or helical, yung secondary wall thickenings, di ba? Parang spring kasi, pwede pong mabatak. Tsaka konti pa lang yung cell wall, secondary wall deposition. Now, ano ang direction ng maturity? Is it centripetal or centrifugal? Under. Pag sinabing direction ng maturity, saan papunta o saang direction yung mga cells na magmamature pa lang? Paloob ba? Palabas? Palabas, paloob? Paloob. Palawab? Palabas. Nasaan ang metaxylem? Diba nandun pa sa taas? Oh. So, yung magmamature pa lang yon. So, ang direction ng maturity ay centrifugal. Okay? End arc, centrifugal. Pag X-arc, centripetal. Next, in this stem, anong mga nakikita nating primary tissues? Siyempre, labas, epidermis, followed by hypodermis, followed by cortex, followed by the stele. Tanya?
Closer look of the vascular bundle. What type of vascular bundle is